Bagong lahat, luma muna. Ang second leading scorer ng France sa Olympics si Guerchon Yabusele, ang tinatawag nilang French Ben Wallace. Magkabuhok lang naman, meron siyang average sa Olympics na 14 points, 3 rebounds, 52% sa field at nasa 28% sa 3-point area. Versus Team USA, umiskor siya doon ng 12 points at na-posterize niya si LeBron. So nag-iwan siya ng statement doon after ng Olympics. Humihiling si Yabusele ng second chance na makalaro sa NBA. Nagbiro pa nga siya na dapat siyang isay ng Boston Celtics. Ng 2016 NBA draft, ito yung batch ni na Ingram, Ben Simmons at Jaylen Brown. Napili agad siya noon bilang number 16 pick sa first round ng Boston. Expected kasing papatak pa siya noon ng second round. Ang Boston naman, inakala din na drop and stash player noon si Yabusele. Maganda rin naman ang nilaro niya sa Summer League noong 2016. Kaso, sinabi nung kulang pa ang pinakita niya. Kaya nag-sign muna siya sa Shanghai Shark ng CBA noong 2016 bago pumirma ng Boston noong 2017 until 2019. Kaya pala pamilyar siya, hindi dahil sa naglaro siya dati sa Boston, kundi siya yung player na ibinalibag si Dante Exum dati nung naglalaro pa si Exum sa EuroLeague. Sinabi pa niya noon na hindi nag-apologize si Yabusele sa kanya. Kahit merong team ang interesadong kumuha dito kay Yabusele sa NBA, sa technicality, siya pa rin yung magbabayad ng kontrata. Dahil meron siyang natitirang 1 taon sa Real Madrid. Ang contract kalimitan kasi pwedeng i-buyout para makalaro sa NBA kung naglalaro sila sa Europe. Alam ng Real Madrid na tataas ang value niya sa Olympics kaya naging kontrata niya 2.5 million. May rule sa NBA na kapag kukuha ng international player na meron pang natitirang kontrata, ang pwede lang nilang i-buyout ay nasa $850,000. Yung natitira sa 2.5 million, si Yabusele na ang magbabayad. Ang minimum contract sa NBA 2.5 million kapag naglaro ng at least 5 taon. Kung nasa 8 to 10 years naman 3 million. Ang babayaran ni Yabusele para makalaro sa NBA 1.6 million. Ito ay para mabuyout yung kontrata niya. Kung may team na interesado sa kanya, babayaran ng team yung $850,000 at babayaran naman ni Yabusele yung nasa $1.6 million para makuha niya yung minimum contract na at least 2.5 or $3 million. Papatak din noon na lugi pa siya sa kontrata kahit maglaro siya sa NBA. Kapag naman nag-intay siya until next year, matatapos yung kontrata niya doon, kaso nga lang hindi na mainit ang pangalan niya. At kung sakaling merong mag-offer sa kanya, long-term contract ang ibibigay, hindi yung second chance contract lang na 1 taon. Dati nagawan ko na to ng episode na kapag Olympics nagkakaroon ng senaryo na yung mga players nagiging close at nagiging dahilan para makaapekto sa kanilang next transaction sa NBA. May mga fans ngayon na nagre-request na magsama sa isang team si LeBron at si Steph sa NBA mismo. Naging dominant na yung Team USA nung magkasama yung dalawa, lalo na nung last 2 games. Ang NBA nakikinig pa sila sa mga fans, buti pa sila. Kaya yung iba doon, binabago nila yung rules, pati yung mga naging komento about sa load management at sa mga flop. Sa senaryo na maging magka-teammate si LeBron at si Steph sa isang team, meron kasing isang player doon ang may ayaw, mismong si Steph. Dahil tinanong siya dati kung may possibility bang maging magka-teammate silang dalawa ni LeBron. Last year, nagkaroon pa ng report na nag-inquire ang Golden State tungkol kay LeBron via trade. Sa idea na maging magka-teammate yung dalawa, sinagot na kasi Tony Steph na ayaw niyang maging ka-teammate si LeBron sa NBA. Mas preferred niya kung Team USA. So nangyari na yon at lalong tumaas yung kagustuhan ng ibang mga fans na magsama yung dalawa. Syempre, hindi pa rin lulusot sa mga haters yan na yung ibang mga fans na naging komento noon, yung mga fans ba mismo yung may gusto or si LeBron. Dito naman papasok yung NBA, katulad ng sinabi ni Cousins at Howard na 70% business at 30% basketball yung NBA. Ang gold medal game pa sa Olympics ang most watched since 1996. Si Steph at si LeBron ang yumari sa France sa game na yon. Kaya lalong tumaas yung idea na magsama silang dalawa dahil business-wise, maganda pa rin yung kakalabasan. Marami ng pagkakataon na pwede magsama o maging magka-teammate yung dalawa, yung best player at best shooter. Si LeBron, 1 or 2 season na lang dahil next off-season, yung player option pwede niyang bitawan na mag-retire or kaya lumipat ng team. Si Steph naman may 2 season pa. Nakalatag na rin yung possible contract extension sa kanya para maging Warriors for life. Kung idadaan naman sa trade, mataas pa yung value nilang dalawa.
Yun nga lang, binigyan nila ng idea ang NBA kung ano ang mangyayari kapag magkasama si LeBron at si Steph sa isang team na naglalaro sa isang tournament.